Hello guys, what's up? Once again, this is Palaboy OFW. So for today's vlog mga idol is magre-react na naman po tayong muli sa nagte-trending na videos ngayon sa Facebook. So, ang i-react natin mga idol is yung yung ayaw magpatawag ng sir. So ito si sir na si madam na mukhang sir. Ewan ko, may mga tao talaga na mga entitled na mga feeling entitled sa buhay. So sa Pilipinas lang talaga nangyayari yung ganito, no, yung hindi ko naman nila lahat, may mga member talaga ng mga LGBTQ+ na talagang ayaw magpatawag ng sir kasi nga ginastosan nila yung kanilang mga sarili, na sinira nila yung katauhan nila, no? Na maging babae pero sa mata ng Diyos at sa mata ng tao at sa karamihan, hindi naman talaga lahat nakakaalam ng yung kanilang mga identity, no, lalo na sa mga ganitong kumbaga sa mga ordinary people na katulad natin na talagang wala na sa posisyong let's say para tawagin silang ganito ganyan. Wala pa naman sa batas na na tawagin silang madam eh. Ewan ko ba sa mga yan. So ngayon nga ito nga si waiter is honest mistake yung nangyari na tinawag niya si Madam Sir na Sir at pinatayo niya itong waiter ng 2 oras. So si Sir naman kahit sino naman kung makikita nyo, medyo may attitude tong si Madam Sir na kung ako makakakita parang tatawagin ko pang foreman eh. Foreman. Ganito kasi itsurahan ng forma namin yung nag-construction boy pa ako way back early 2000 eh. So, hindi natin masisisi si Kuya Waiter kasi kahit na anong bihis mo, yung pagkatao mo is lalaki ka pa rin, no? Kapag ikaw ay lalaki, ramdam namin na lalaki ka pa rin, no? Kahit magkatawang babae ka pa, kapag nasa Pilipinas ka, lalaki ka pa rin. What more kapag pumunta ka pa sa Middle East or sa ibang bansa, yung identity name mo or yung ID passport mo is lalaki pa rin, no? So tatawagin ka pa rin sir sa immigration or saang country ka man pumunta. So mas matindi doon kasi kapag pumalag ka, talagang may kalalagyan ka. Sir, ma'am. So para sa akin lang is wag naman kayong masyadong mapagmataas sa mga katulad nating normal na Pilipino lamang, no. Lalo na sa mga nagtatrabaho. Yung mga madalas mabiktima ng mga ganitong sitwasyon yung mga nasa fast food, sa restaurant, yung talagang kinakaya-kaya nila. Kasi ang mentality karamihan dyan sa Pilipinas, hindi naman sa lahat, no? Hindi sa nila lahat. May mga tao talagang mapangmata, lalo na sa mga fast food industry. Naranasan ko yan kasi naging isa akong service crew. May mga tao talagang ganyan na mga feeling entitled. Pero wala tayong magagawa dyan. Nasa food industry tayo, kahit pwede mong palagan, talagang mananahimik ka na lang para matapos yung story. At ang mali lang din dyan is yung manager niya. Yung manager ng restaurant is hindi nila na ipagtanggol ng tama yung crew nila, no? Kung sa akin yun, sa manager namin, talagang may kalalagyan yan eh. Dapat inilabas mo na yung crew mo, ay pinasok mo yung crew mo sa loob ng restaurant. Tapos yung manager yung nakipag-usap doon sa para mas males yung tension between crew and the complainant na si Ma'am Sir. Tawagin na lang natin foreman. So disclaimer lang, hindi ako nambabash pero talagang nakakatawang sitwasyon to, no. Pinagtatawanan ka ngayon, Sir Jude. Lalaki pa naman yung pangalan mo. Pero yun nga, nangyari na. So nagsorry na to si Sir Jude na ayaw magpatawag kasi nga naka-high heels siya, naka-postura siya. Laki na nagasto siguro na ito sa Thailand tsaka sa pagpipils. So anyway, maging aral to sa lahat ng mga member ng LGBTQ. So hindi ko nila lahat, sana naman wag nyong maliitin yung mga nasa food industry na nagtatrabaho, waiter, service crew or kung sino man.
dahil sa katayuan nyo sa buhay. Mukhang may pinag-aralan naman to si Sir Ma'am eh. Pero, yun, nagpa-power trip. So, yun lang. Maraming salamat. Palaboy OFW here with Pinoy Vloggers in Kuwait 2.0, Rapi Sam Steel and Ryan Puntanar. Mabuhay.